Init na balita ang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Martes. Pangaharang at pangangalampag ng isang lalaki sa truck sa Cabanatuan City sa pool sa video. Cargo vessel sumadsad sa karagatang bahagi ng Badok, Ilocos Norte. Cotabato Trench, dahilan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. At fur baby na nauutusang magbitbit ng mga gamit, kinagigiliwan ng netizens. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Mga low-lying area sa loob ng Mangaldan National High School, sinimulan ng tambakan ng lupa at target na matapos ngayong linggo. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Kasabay ng pagsisimula ng pasukan, ang pagsasaayos sa mga low-lying area sa loob ng Mangaldan National High School. Binabaha kasi ang ilang bahagi ng paaralan tuwing umuulan at ang mga naiipong tubig pinamumugaran ng lamok. Pahirap din sa mga estudyante ang maputik na daan. Mas okay kasi unang-una safe sa mga bata, iwas sa mga lamok at saka maganda rin yung dadaanan ng mga bata. Tinambakan ng lupa ang mga mababang bahagi ng eskwelahan. Ipinapantay sa konkretong daanan sa loob ng paaralan. Papatagin at gagawing gulayan para mapakinabangan pa ng mga estudyante at mga guro. Tag-ulan na kaya iwas tayo sa posibleng pagbaha. Ang focus talaga natin ngayon is creating a learning environment that is conducive to learning. Isa sa ilalim din sa rehabilitasyon ng mini forest ng paaralan. Bago ang pagtambak, tinamnan muna ito ng mga halaman. Within this week, matatapos po yung proyektong natin yan. At Bukod sa pagtatambak sa mga low-lying area, ginagawa na rin ang drainage canal na magsisilbing outlet ng tubig mula sa eskwelahan. Kasama si Daryl Piralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sa pool sa video, ang pangaharang at pangangalampag ng isang motorista sa truck sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Nakatutok, CJ Torida. Patuloy na iniimbestigahan ng Cabanatuan City Police ang insidente ng panghaharang at pangangalampag ng lalaki sa isang truck sa gilid ng flyover sa Cesar Vergara Highway, Sumakab Este. Nakuhanan ito ng video na viral na ngayon sa social media. Sa video, makikita ang lalaki sa gilid ng kotse na nakaharang sa truck. Nakabukas ang mga pinto ng kotse. Ilang saglit pa, sumakay ang lalaki. Pinaandar ang kotse saka inihambalang sa kalsada. Muling bumaba ang lalaki. Pumunta sa gilid ng truck saka kinalampag ang pinto ng sasakyan. Pinabababa ang driver ng truck. Makikita rin ang paglapit ng dalawa pang lalaki na kasama nito at inaawat siya. Ilang saglit pa, umalis din ang mga ito. Nakuha na raw ng pulisya ang record ng kotse na nasa video pero hindi na muna sila nagbigay ng detalye. File criminal case against nun sa estudyante who blocked the way of the truck driver and then nagkaroon ng konting tension and sabihin na natin na publicly nag-cause ng alarm dun sa area dito sa Cabanatuan City. Sa paunang investigasyon ng pulisya, napag-alaman na nag-counterflow pa raw ang lalaki at nanakit pa ng isang residente. Tumangging magbigay ng pahayag ang LTO Cabanatuan District Office dahil naglabas na raw ng show cause order ang Central Office para sa 90-day preventive suspension sa driver's license ng lalaki. Isinailalim din sa alarm status ang kotse. Posibleng maharap sa mga reklamong alarm and scandal, threat, physical injuries at paglabag sa RA 4136 o driving under the influence of liquor ang lalaki. Nakausap ng GMA Regional TV One North Central Luzon ang driver at pahinante pero tumanggi na silang magpaunlak ng panayam sa harap ng kamera. Pero nais daw nilang bigyan ng leksyon ang lalaki sa kanyang ginawa. Nung nakita namin nakapost sa Facebook ito, so nakipag-coordinate kami sa LTO and then ang LTO naman nagbigay kagad ng aksyon regarding dito sa lasing na to at nagpadala sila kagad ng show cause order for a 90-day preventive suspension. CJ Torida, One North Central Luzon.
Magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kabilang sa 3 pinakamalakas na lindol sa Pilipinas sa loob ng 50 taon. Nagbabalik sa report si CJ Torida. Sa nakaraang 5 dekada, 3 beses nakapagtala ng magnitude 7.8 na lindol sa Pilipinas. Isa na rito ang tinaguriang killer quake sa Luzon noong 1990. Mas malakas na lindol ang naitala noong 1976. Ang magnitude 8.1 na lindol na tumama sa Moro Gulf at nagdulot ng mapaminsalang tsunami sa Sulu Archipelago, Southern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Umabot po ng 8,000 yung mga casualties during that time noong 1976 dahil sa wala pa po tayong mga early warning system during that time. Gaya ng lindol noong 1976, paggalaw sa Cotabato Trench ang pinagmulan ng magnitude 7.8 na pagyanig sa Sarangani. Parehong sa dagat ang epicenter ng 2 lindol. Pero mas mababa ang tsunami na idinulot ng lindol sa Sarangani. Ayon sa PHIVOLCS, subduction o paglubog ng bahagi ng Cotabato Trench ang pinagmulan ng pagyanig sa Sarangani. Up and down po ito, no? Parang may sinusuntok sa ilalim kapag malapit po tayo sa epicenter ng lindol. Pero kapag malayo po tayo sa pinangyarihan ng lindol, for example, nasa may bandang Leyte tayo or nasa Cebu, ang nararamdaman na po nila doon ay sideway motion. Ayon sa PHIVOLCS, inaasahan ng malawak ang pinsalang dulot ng lindol. May kababawan kasi ang 33 kilometers na lalim ng bahagi ng Cotabato Trench na gumalaw. Tumagal din ng halos 1 minuto ang paggalaw ng lupa. Kinukumpirma ng PHIVOLCS ang mga ulat na may ilang lugar na nakaranas ng liquefaction o ang tila pagkaluso ng lupa at nagmistulang likido dahil sa lakas ng lindol sa Mindanao. Nakakalat na sa Davao at Moro Gulf ang mga tsunami monitoring device ng PHIVOLCS. Pag-aaralan daw ng ahensya ang nangyaring lindol. Ang Office of Civil Defense at NDRRMC ang inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos na manguna sa pagtugon sa sakuna. Katuwang ang DSWD, DPWH, DOH, DepEd at DND. Sa paunang taya ng DPWH, nasa 1 bilyong piso ang halaga ng danyo sa iba't ibang gusali sa Gensan pa lang. CJ Torida, One North, Central Luzon. Nag-alay ng dasal ang mga Muslim sa Pangasinan para sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Narito ang report ni Joel Fernandez. Sama-samang nag-alay ng panalangin kaninang tanghali ang mga imam at Muslim scholars para sa mga kapwa nila Muslim na naapektuhan ng malakas na pagyanig sa bahaging Mindanao. Sila po ay inyong pagbigyan, sila po ay bigyan nyo ng lakas upang makabangon muli. Siyempre dyan sa Mindanao nangyari yung lindol, marami talaga na naapektuhan ng mga Muslim. Kaya nga nararapat din sa bilang Muslim talaga yung kahit anumang maitulong niya kung wala kahit yung panalangin. Nakahanda ang National Commission on Muslim Filipinos North Luzon na magbigay ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Mga donation drives po, yan whole commission-wide naman po na sinasagawa yan. At kung ano po yung malilikom namin, pasa po namin sa regional office na silang may saklaw o may coverage at sila na po yung mamimigay kung ano po yung aming nalikom. Nagsasagawa rin ang komisyon ng building assessment upang matiyak na ligtas ang kanilang mga moske. Mandato namin sa NCMF na protektahan po yung ating mga cultural centers, ang ating mga Muslim educational or Islamic educational centers, ating mga madrasa, and ating yung mga mosque din. Kaya ginagawa na po nila yon, no? Kanilang minomonitor, kanilang pinupuntahan at ini-inspect kung meron po bang kailangang ayusin, kung meron po bang mayroon pong damage or meron po bang na-injure. Isinagawa ang panalangin kasabay ng isinagawang seminar on Muslim marriage and other related laws na dinaluhan ng mga imam at Muslim scholars ng National Commission on Muslim Filipinos North Luzon. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, One North, Central Luzon. Nagsagawa naman ng earthquake drill ang ilang paaralan sa Dagupan City upang paigtingin ang disaster response kasunod ng Mindanao quake. Sundan sa report ni Sandy Salvacio. Normal ang sitwasyon sa North Central Elementary School sa Dagupan City kaninang umaga nang biglang tumunog ang school bell. Ibig sabihin may lindol.
Agad nagsagawa ng duck cover and hold ang mga guro at mag-aaral pati ang mga magulang. Isa itong unannounced earthquake drill bilang pagpapaigting sa disaster response ng mga mag-aaral. Isang beses kada buwan nila itong ipinatutupad sa paaralan. Mayroon po tayong mga nakatalaga dyan na mga signages in every room that will direct yung mga bata natin doon sa evacuation area. Ang ilang mag-aaral may dala at suot-suot na hard hat. Bitbit naman ng ilang mga guro ang kanilang first aid kit, habang ilan nagsagawa ng head count. Nagkakanda po kami sa classroom muna. Sa classroom muna mayroon kaming evacuation area. From kindergarten hanggang pagtungtong nilang grade 6, siguro naman nasa mindset na nila. Kasunod ang aktibidad na nangyaring malakas na lindol sa bahaging Mindanao kahapon. Yan yung ini-instill natin sa mga bata na sana pagdating ng times na talagang emergency na kailangan, hindi po sila magpanik. Samantala, nakaalerto ang Pangasinan PDRRMO sa posibleng pagtama ng lindol lalo na sa mga coastal area sa probinsya. Ayon sa FIVOX, ang Manila Trench na pinakamalapit sa Pangasinan ay posibleng magdulot ng mahigit magnitude 8 na lindol na maaring magdulot ng tsunami kung offshore itong tatama. Kaya mas pinalawak ng PDRRMO ang kanilang Disaster Preparedness Information Campaign. Isa dyan yung tinatawag din namin na Project Paraan. Isa itong risk assessment and preparedness measure na doon pang dalawa na malapit sa mga baybayin natin, kagaya na lamang ng ilang barangay sa Mangaldan at sa may Bugalyon. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sumuko sa mga otoridad ang 15 individual na dating rebelde. Tiniyak ng otoridad ang kaligtasan ng mga dating rebelde matapos silang sumuko. Para sa panimula ng kanilang pagbabagong buhay kasama ang kani-kanilang pamilya, siniguro ng pamahalaan na mabibigyan sila ng pangkabuhayan. Laking pasasalamat ng mga dating rebelde sa mga otoridad sa kanilang mainit na pagtanggap at ibinigay na pagkakataon upang makapagbagong buhay. Panindigan, yung desisyon ay patunay na mas matibay na hinaharap ay makamit sa pamagitan ng pagkakaisa at kapayapaan. Umakyat na sa 30 ang kumpirmadong patay sa pagguho ng ginagawang gusali sa Angeles, Pampanga ayon sa BFP Central Luzon. Pinakahuling nadagdag sa bilang ang 2 bangkay na na-recover pasado alas 9:30 kagabi at pasado hating gabi kanina. Patuloy pa ang search, rescue at retrieval operations doon. Nauna nang sinabi ng mga otoridad na nasa 30% pa lang ng debris ang naiaalis mula sa pagguho. Noong May 24 gumuho ang nasabing gusali sa Barangay Balibago. Samantala, binuksan na ang tulay na nagdurugtong sa Barangay Salisay sa Dagupan City at Barangay Anulid sa bayan ng Mangaldan. Balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, mula sa tulay na gawa sa mga kahoy hanggang sa pinatibay at ginawa itong konkreto ay hindi na ngayon nangangamba yung mga residente maging yung mga motorista dahil sa pagdaan ng bagyo dahil nga sa pinataas na paggawa nitong tulay. Matapos ang mahigit 2 taon, formal nang binuksan ang kalsada at tulay na nagdurugtong sa Barangay Salisay, Dagupan City at Barangay Anolid sa Mangaldan, Pangasinan. Tinatayang may habang 40 to 50 meters ang tulay kabilang ang approach nito. Ang itsura dati ito, wooden bridge lang to eh. Nung ilang beses na baha, bumigay. Madali nang pumunta ng bayan, hindi lang, marami ng daan, marami ng access road dahil dito. Magsisilbi itong access road papuntang Mangaldan, Kalasyaw at Dagupan City. Makaiwas sa traffic at accessible na rin po ito sa mga emergency services, schools at hospitals. This bridge will make daily life easier
children can get to school more safely, workers can travel more conveniently, and communities can stay connected even during difficult weather conditions. Ayon sa Salisay at Anolid Barangay Council, inaasahan nilang makatutulong ito upang maibsan ang mabigat na trapiko, mapalapit ang programa ng pamahalaan at lalo pang mapalago ang ekonomiya. Chris, sa pakikipag-usap natin kanina sa ilang residente ng Barangay Anolid, Mangaldan, ay inaasahan nila na itong tulay na ito ay magiging susi para sa mas maayos at mas madali na kalakaran sa kanilang barangay. Maliban dyan, nakausap din natin yung ilang mga barangay officials ng Salisay, Dagupan City at sinabi nga na access road daw talaga itong daanan na ito. Kasi paglagpas mo dito sa tulay, Chris, ay lalabas ito sa bayan ng Mangaldan at the same time ay konektado rin ito sa bypass road na bahagi naman ng Barangay Buad sa bayan ng Kalasyaw. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Isang cargo vessel ang sumadsad sa karagatang bahagi ng Barangay La Virgen Milagrosa, Badoc, Ilocos Norte. Ayon sa Philippine Coast Guard, nag-emergency beaching ang barko. Agad silang rumesponde sa lugar para i-monitor ang barko at tinulungan ang 15 crew na makalabas. Napagalaman na kargado ng graba ang barko. Ayon sa kapitan ng barko, pinasok daw ng tubig ang makina dahil sa lakas ng alon. Tumagilid ng 7 degrees kaya napilitang isadsad sa lugar. Galing sa Corimao Port ang barko at papunta sana sa Calayan Island at Batanes. Naging maayos naman ang lagay ng mga crew. Malakas na tulo ng ulan mula sa alulod sa ilang bahagi ng Mangaldan Public Market, problema pa rin ng mga negosyante. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Kasabay ng malakas na buhos ng ulan mag-aalas 3 ng hapon nitong Miyerkules. Napakalakas din ang tulo mula sa alulod sa bahaging ito ng Mangaldan Public Market. Dali-dali ang mga tendera na iligpit ang mga paninda para hindi mabasa. Ang ilang tendera naglagay ng mga timba para doon tumulo ang tubig mula sa alulod. Kahit pa nga may bubong ang palengke, nagkabit na rin ng tolda ang ilang tendera para lang maprotektahan sa ulan ng mga paninda. Pero maging ang mga tolda, halos masira rin sa lakas ng buhos ng ulan mula sa mga sirat butas na alulod. Nagre-rent kami dito Sana. Dapat aksyonan na agad yan. Oo. Kasi hindi na lalo kung araw-araw ulan sa'yo, no? Oo, lalo na tag-ulan ngayon, June na. Talagang umano dito kasi doon botas yung sayero, kaya diretso yan, buhos ho talaga. Kaya inano ho namin kasi talagang basang-basa, lalo pag malakas na. Mahirap po talaga, pati negosyo, wala. Hiling ng mga tindera na sana'y maayos na ang mga alulod para makapagtinda sila ng maayos kahit umuulan. Ayon sa Market Division, batid ng lokal na pamahalaan ang problema. Inatasan na raw ang Municipal Engineering Office para gumawa ng kaukulang hakbang. Sa katatapos na clearing operation sa pamilihan, nalaman na rin ng LGU ang dahilan ng malimit na pagbaha sa ilang bahagi ng palengke. Ito'y dahil sa barado ang daluyan ng tubig o outlet palabas sa pamilihan. May nakaprograma na declogging niya. Ngayon ang napag-usapan namin ng meeting nung nakaraan na kailangan unahin muna yung mga outlet kasi nga kahit madiklag namin itong public market, kung yung lalabasan naman barado. So wala rin talaga magbabaha dito. Bukod sa pagsasaayos sa mga daluyan ng tubig, isasabay rin ang paglilinis ng drainage canal sa palengke. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Naglabas ng abiso ang Pamana Water Corporation Dagupan City hinggil sa air scouring activity o paglilinis sa mga tubong daluyan ng tubig. Magsisimula ang paglilinis mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Huwebes, June 11, 2026. Pinapayuhan ng mga residente ng Highlander Street sa Barangay Mayombo na mag-imbak ng tubig sa mga nabanggit na oras para sa kahandaan. Mga kapuso, wala pong namo-monitor na bagyo o low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon o habagat kaya posible pa rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, asahan ang katamtamang ulan sa northern at central Luzon, lalo na sa Ilocos Region. Posible ring ulanin ang iba pang bahagi ng bansa.
Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Nagsasagawa ng investigasyon ng pulisya kasunod ng pagpanaw ng 2 student athletes matapos malunod sa Dipakulaw, Aurora. Ayon sa paunang investigasyon ng Central Luzon Police Regional Office, lumalangoy ang 2 ng tangayin ng malakas na alon sa malalim na parte ng dagat. Agad daw na dinala sa isang medical facility ang mga biktima. Pero idineklara silang patay ng doktor doon. Sa isang social media post naman, kinumpirma ng Ateneo de Manila University ang pagpanaw nina Rene Clert Baterbonia at Divine Adili ng Ateneo Men's Basketball Team. Nagpaabot sila ng pakikiramay sa pamilya, kaibigan, teammates at coaches ng mga nasawing atleta. Ayon sa universidad, naroon ang mga student athlete para sa isang team building activity. Halos 3 milyong pisong halaga ng marijuana nasabat ng pulisya sa La Trinidad, Benguet. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Sandy Salvacio. Sa kulungan ang bagsak ng isang tricycle driver matapos masakote sa buy-bust operation ng otoridad sa Barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City madaling araw noong Biyernes. Kinilala ang sospek na si alias Junjun, 49 anyos. Nakumpiska ang 2 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 210,800 pesos. Itinuturing ang sospek na street-level individual na kasalukuyang nasa kustodiya ng PNP. Wala pa siyang pahayag. Madaling araw rin noong Biyernes, nadakip ang 3 lalaki sa buy-bust operation ng pulisya sa Barangay Mayombo. Nasamsam mula sa mga sospek ang 10.5 grams na hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 71,400 pesos. Nasa kustodiya ng pulisya ang 3 habang inihahanda ang reklamo laban sa kanila. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga sospek. Sa Benguet, mahigit 2.8 milyong pisong halaga ng marijuana ang nakumpiska ng mga otoridad sa inabandonang sasakyan sa Barangay Pugis, La Trinidad noong Linggo. Nag-ikot ang mga pulis nang mapansin ng isang lalaking binubuksan ang likurang bahagi ng nakaparadang sasakyan. Sa pag-aakalang pagnanakaw ito, lumapit ang mga pulis sa lalaki pero mabilis siyang tumakbo. Dito nakita ang 2 sako na naglalaman ng marijuana na tumitimbang na mahigit 23 kilos. Patuloy ang investigasyon ng PNP upang matukoy ang may-ari ng sasakyan at pagkakakilanlan ng tumakas na lalaki. Sandy Salvacio, 1 North, Central Luzon. Arestado ang 3 lalaking sangkot sa serye ng nakawan ng krudo sa Tuguegarao City, Cagayan. Na-corner ang 3 sospek matapos ang surveillance ng otoridad sa puting sasakyan na ginagamit ng mga kawatan sa iligal na gawain. Tinangkang looban ng isa sa mga sospek ang isang pasilidad sa bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Libag Norte. Pare-parehong residente ng Tabuk City, Kalinga ang mga kawatan. Nasamsam din sa kanila ang 2 improvised caliber 22 na baril, mga bala at mga gamit sa pagdanakaw ng krudo. Nakuhanan din ang mga sospek ng hinihinalang shabu. Maharap sa kaukulang kaso ang mga sospek na wala pang pahayag. Sa ibang balita, binuksan na sa bayan ng Bacolor ang kauna-unahang onion cold storage facility sa Pampanga. Sundan sa report. Binuksan ang kauna-unahang onion cold storage facility sa Pampanga na matatagpuan sa Barangay Cabalansan, Bacolor. May kapasidad ang pasilidad na mag-imbak ng hanggang 20,000 sako ng sibuyas. Layo nitong mapanatili ang kalidad ng ani, mabawasan ang pagkasira at matulungan ang mga magsasaka na mas mapakinabangan ang kanilang produkto. Bahagi ito ng Onion Expansion Program ng Department of Agriculture kung saan naglaan ng 41.5 million pesos upang mapaunlad pa ang industriya ng sibuyas sa Pampanga. Kita mo yung future ng mga farmers na yun ang pangarap ko kasi ng mga farmers talaga magkaroon ng magandang hanap ng buhay. So nag-take talaga ako, whatever kung ginawa namin noon, kung nakwento yun, pero yun ay talaga nga, we did for our farmers, we did it for our farmers. So naniniwala ako sa kanila yan na kaya nila. Ayon sa Department of Agriculture, maaaring iimbak ng hanggang 6 na buwan ang sibuyas matapos anihin kung nasa maayos ang kondisyon ng imbakan. Sa pamamagitan ng cold storage facility,
magkakaroon ng pagkakataon ng mga onion grower na hindi agad ibenta ang kanilang ani sa mababang farm gate price. Maaari nila itong itago at ilabas sa merkado sa panahong mas mataas ang presyo. Sa kasalukuyan, nasa 50 hectares na ang taniman ng sibuyas sa Bacolor sa pangunguna ng Bacolor Onion Growers Association. Pag nung wala pa, binebenta lang namin sa mga traders yung mga kumukuha ng ganun. Ano yun, nung 20, nung panahon, pero pagka may storage, nung ka-storage kami, hindi na kami nabenta. Akin ng storage na lang namin. Siyempre may chance na tumas eh. Bagamat kilala ang Nueva Ecija bilang onion capital ng Central Luzon, hangad ng Pampanga na maging isa rin sa mga pangunahing producer ng dekalidad na sibuyas sa bansa. CJ Torida, One North, Central Luzon. Tiyak na mapapasana all kayo sa alaga ng isang fur mom sa Caloocan. Buti pa kasi ang kanyang fur baby na uutusan. Viral ang pitbull na si Isko dahil sa pagtulong sa kanyang fur mom na magbitbit ng mga pinamili papasok ng kanilang bahay sa Caloocan. Ayon sa fur mom nitong si Richie Cruz, simpleng tricks lang ang itinuro niya sa 6 na taong gulang na fur baby. Kaya naman laking gulat niya nang kusa na siyang tulungan nitong magdala ng mga gamit papasok ng bahay. Minsan pa nga raw siya pa ang kumukuha ng mga pinapadeliver nito. Ang video na yan may mahigit sa 3 million views na online. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.